Pagpalang hapon po sa ating pong lahat, mga mahal po naming mga kapatid. Tayo po ay mag-aaral ng mga salita ng Diyos at ito ay isabuhay natin upang ito'y maging kainin ng ating pong kaluluwa. Ang ating pong pag-aaralan ngayong hapon ay may pamagat na ano ang plano ng Diyos sa buhay mo. Yan po ang ating pong pag-aaralan. Kaya napakahalaga po nito sapagkat meron pong napakagandang plano ang Diyos sa ating pong mga buhay. Kaya po, habang tayo nabubuhay, ilagak natin ang ating puso at isipan sa mga bagay na nauukol sa kalangitan at huwag ukol dito po sa sanlibutan. Kaya ano po ang isa na pinagbibili ng Panginoon sa ating buhay? O ano pa yung mga plano ng Diyos? Isa sa plano ng Diyos sa ating buhay para tayo ay tunay na magbagong buhay at sumunod sa kanyang kalooban at talikuran lahat ng uri ng kasamaan. Pakinggan niyo po ang sagot. Dito po sa aklat po ng Kolosas sa 1:16, ganito ating po mababasa. Sapagkat sa kanya nilalang ang lahat ng mga bagay, sa sangkalangitan at sa sangkalupaan, ng mga bagay na nakikita at ng mga bagay na di nakikita, mga luklukan o mga pasakop o mga pamunuan o mga kapangyarihan, lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at ukol sa kanya. Dito makikita po natin mga kapatid, yung lahat po ng bagay, yung sabi po sa ating binasa, yung sangkalangitan at sangkalupaan. Sapagkat, sabi po ng ating pong binasa, sapagkat sa kanya nilalang ang lahat ng mga bagay. Sa mga tweet, pag-aari ng Panginoong Diyos ang itong daigdig natin. Anumang atin pong nakikita at di nakikita, yun po ay sabi ng Panginoon, sabi sa atin pong binasa, sapagkat sa kanya nilalang ang lahat ng mga bagay. Kaya mga mahal po namin mga kapatid, dapat po natin maunawaan na ang lahat ng bagay na meron tayo, lahat ng bagay na nakikita natin, at yung mga naisip natin na bagay na hindi naman nakikita, yun po ay gawa po ng ating Panginoon Diyos. Kaya mahalaga na dapat ipagpauna natin sa ating buhay ang ating po Panginoong Diyos upang ito ay tayo po ay lumago sa Kanya po mga kalooban. Ano pa po ang isa? Pakinggan niyo po mga mahal po namin mga kapatid. Ito po sa nakasulat sa Habakuk. Ito po nakasulat sa aklat po ng Habakuk. Sa Habakuk 3:16 hanggang 17, mga mahal po naming mga kapatid, pakinggan po natin ito. Aking narinig at ang aking katawan ay nanginginig. Ang aking mga labi ay nangatal sa tinig. Kabulukay pumapasok sa aking mga buto at ako'y nanginginig sa aking dako sapagkat ako'y kailangang magtiis sa kaarawan ng kabagabagan sa pagsampa ng bayan na lumulusob sa atin sapagkat bagamat ang puno ng igos ay hindi namumulaklak, ni magkakaroon man ng bunga sa mga puno ng ubas. Ang bunga ng ulibo ay maglilikat at ang mga bukid ay hindi magbibigay ng pakain at ang kawan ay maghihiwalay sa kulungan at hindi na magkakaroon ng bakahan sa mga silungan. Dito makikita po natin mga mahal na kapatid, sa ating pong binasa yung ito po ay patungkol po sa mga propeta ng ating Panginoon na mga nagtitiwala sa Panginoon. Subalit, marami pong mga parabang pagsubok na kanila pong pinagdaanan. Sabi po kasi sa ating pong binasa sa Habakuk 3:16 hanggang 17, aking narinig at ang aking katawan ay nanginginig. Ang aking mga labi ay nangangatal sa tinig, kabulakay pumapasok sa aking mga buto, at ako'y nanginginig sa aking dako. Bakit siya nanginginig sa kanyang sa kanyang dako o sa kanyang lugar na pinuntahan?
sapagkat ako'y kailangang magtiis sa kaarawan ng kabagabagan. Yan ang dapat sa pagsubok. Pagdating sa pagsubok, sa pagdating sa mga bagay na ganan, kailangan po natin mga kapatid, higit sa lahat, pagtitiis. Napakahalaga po sa isang tao ang magkaroon po ng pagtitiis. At sa verse 17, sapagkat bagamat ang puno ng igos ay hindi namumulaklak, ni magkakaroon man ng bunga ng mga puno ng ubas, ang bunga ng olibo ay maglilikat, at ang mga bukid ay hindi nagbibigay ng pagkain, at hindi na magkakaroon ng bakahan sa mga silungan. Dito makikita po natin mga kapatid, kapag ang isang tao ay nawala na ng pag-asa sa kanyang buhay, na parabang hindi na siya magbubunga kahit kailan. Ito po ating binasa mga kapatid ay isa po sa mga po ng ating Panginoon na tinawag niya sa ilalim ng puno ng igos si Nathaniel. Si Nathaniel po ay nagulat nung makita niya ang ating Panginoong Jesus na siya ay sa puno ng igos, sapagkat sinabi ng Panginoon sa kanya noon ay nakita kita sa ilalim ng puno ng igos. Dahil nag-iisa lang si Nathaniel doon sa ilalim ng puno ng igos, at nakita siya ng Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng liwanag. Doon niya nakita, sapagkat alam ng Panginoon yung kanya pong ginagawa. Kaya po dito pinapakita lang po dito sa ating binasa, kapag ang isang tao mahina, kapag ang isang tao ay mababaw ang pananampalataya, walang pagtitiis o walang pagtitiwala sa Panginoon, talaga lahat ng problema at pagsubok, talagang madadaig siya ng mga pagsubok. Subalit, ang plano ng Panginoong Diyos sa atin ay tayo po ay sumunod sa Kanya. Lumago sa pananampalataya. Yan ang gusto ng Panginoon. Ano pa po ang isa sa mga plano ng Diyos sa atin pong mga buhay? Pakinggan niyo po ang itong nakasulat sa Apokalipsis 4:11. Ay ganito po ang atin pong mababasa sa Apokalipsis 4:11. Marapat ka, O Panginoon namin at Diyos namin, na tumanggap ng kalwalhatian at ng kapurihan at ng kapangyarihan, sapagkat nilikha mo lahat ng mga bagay, at dahil sa iyong kalooban ay nagsisilitaw at nangaglilikha. Dito makikita po natin na dapat po natin purihin, parangalan at sambahin. Walang iba. Wala tayong ibang sasambahin, pupurihin at paparangalan maliban po sa ating pong Panginoon. Sapagkat sabi po niya sa ating binasa, marapat ka, O Panginoon namin at Diyos namin, na tumanggap ng kalwalhatian at ng kapurihan at ng kapangyarihan. Dito makikita po natin ang dapat lang po na bigyan natin ng dapat ito po ibigyan natin ng best offer. The best na dapat natin binibigyan ng pansin. Ito lang dapat ang magkaroon o tumanggap ng kapangyarihan. O dapat po mga mahal po namin kapatid, ay sa Kanya lang po ang lahat ng kapurihan at kalwalhatian. Siya lang po ang dapat mayroon nito. Wala pong iba kundi ang ating pong Panginoon Diyos, sapagkat lahat ng bagay ay nilikha sa pamamagitan niya. Walang anumang bagay na hindi niya nilikha. Anumang bagay ay kanyang nilikha. Kaya po dito pinakikita po natin mga kapatid, sa ating pong binasa, ang sabi po kasi dito po sa ating binasa ay, marapat ka, O Panginoon, O Diyos namin, na tumanggap ng kalwalhatian at ng kapurihan at ng kapangyarihan, sapagkat nilikha mo ang lahat ng mga bagay, at dahil sa iyong kalooban ay nangagsilitaw at nangaglikha. Ito mga kapatid, kapag ang isang tao po ay sinunod ang kalooban ng ating Panginoon, ay tayo po ay sasagana. Magiging maganda ang buhay po natin pagdating ng panahon, kapag tayo ay patuloy na sumusunod sa Kanya pong mga kalooban. Ano pa pong isa? Ano pa po yung tamang pagsamba o tamang paglilingkod? Na ito dapat ang gusto ng Panginoon na makita po sa atin. Paano po ang paglilingkod nararapat sa ating pong Panginoong Diyos? Pakinggan niyo po mga mahal po namin mga kapatid. Ito pong nakatala sa awit
Sa awit 95, mga talata naman ay 6. Ganito po atin po mababasa sa awit 95. Awit 95 at 6. O magsiparito kayo, tayo'y magsisamba at magsiyukod. Tayo'y magsiluhod sa harap ng Panginoon na may lalang sa atin. Ito ang gusto ng Panginoon para sa atin. At kung tayo po isasamba, ito ang dapat makita sa atin. Tayo'y magsisamba, magsiyukod. Tayo'y magsiluhod sa harap ng Panginoon. Kaya mga mahal po namin mga kapatid, mapapansin nyo na napakahalaga na tayo po ay naglilingkod, yumuyukod, nagsisiluhod sa harapan ng Panginoon sapagkat ito po ay kinalulugdan ng atin pong Panginoong Diyos. Ano pa po ang isa? Upang ang Diyos ay makilala po natin sa ating mga buhay. At ito po yung mga plano ng Diyos sa ating buhay na ating pong gagawin. Ito po sa aklat po ng Mateo. Sa 11, mga talata po ay 28. Mateo 11:28. Magsiparito sa akin kayong lahat na nagpapagal at nagagbibitang lubha at kayo aking papagpapahingahin. Kung tayo po ay nahihirapan na, kung tayo po ay nawawalan na ng pag-asa, kung tayo po ay hirap na sa mga pasanin na ibinigay kinalob ng Panginoon, sabi ng Panginoon, magsiparito sa akin kayong lahat na nagpapagal at nagagbibitang lubha. Ito po yung mga nagpapakapagod, nagtitiis sa salita ng Diyos. Ang sabi ng Panginoong Diyos, at kayo'y aking pagpapahingahin. Dito makikita po natin yung presensya ng Panginoon na inihikayat ng Panginoon, gusto ng Panginoon na pumunta sa Kanya lahat ng taong nahihirapan na nawawalan ng pag-asa sa pag-ano ng salita ng Diyos ay para bang dahil sa kanyang katandaan na siya po ay patuloy na pinaparangalan ang Diyos at tumutupad ng kanyang mga kalooban, pero siya po ay nanghihina na. Sabi ng Panginoon, lumapit kayo sa akin, kayo yung mga nagpapagal. Ito yung mga tao na yung mga taong hindi na kaya yung kanilang ginagawa. Pero may Diyos. Tandaan natin, merong Diyos na malalapitan anumang sandali ng kanilang buhay. Ang Diyos ang ating pong matatawagan. Ang Diyos ang ating pong kaligtasan. At ang Panginoong Diyos ang siyang aalalay sa atin sa anumang mga pagsubok sa ating buhay. At dito po sa aklat po ng Romans, mga kapatid, sa huling talata, sa Romans chapter 14, verse 7. Sapagkat ang sinuman sa atin ay hindi nabubuhay sa kanyang sarili, at sino may hindi namamatay sa kanyang sarili. Makikita po natin mga kapatid na ang sabi po ni Apostol Pablo, dito po sa ating pong binasa, sapagkat ang sinuman sa atin ay hindi nabubuhay sa kanyang sarili, at ang sino may hindi namamatay sa kanyang sarili. Makikita po natin na dito pinaparating po natin na yung ating buhay ay hiram lang na sa ating Panginoon. Ang ating buhay ay hiram lang natin sa Panginoon. Kaya pagsikapan natin na tayo habang nabubuhay na makita po sa atin yung pagbabagong buhay at pagsunod sa kalooban ng Panginoong Diyos. At hindi po gawin ng tao yung magpapakamatay na lang siya. Hindi po yun. Sapagkat yung kamatayan, meron pong nakatakda sa kanya kamatayan, pero hindi dapat gawin ng mga tao yung magpapakamatay ka na lang bigla. Sapagkat galit ang Panginoon sa mga ganun. Kaya itong pinag-aralan natin, sana naunawaan niyo po mga mahal na kapatid. Nais ko pong naihatid ko po ng buong linaw at katotohanan sa inyo mga mahal po na yung kapatid ang mga salita po ng ating Panginoon Diyos. Nawa ito'y maging kainin ng ating kaluluwa. Salamat po sa inyo pong pakinig. Salamat po sa inyong lahat.